Magandang araw mga boss, ganito ba yung sasakyan nyo at gusto nyong i-DIY yung pag-change oil? Madali lang yan. Kumuha ka lang ng box wrench na number 17. Ikutin mo pa kaliwa itong drain plug para maluwagan mo yan. At pag maluwag na yan, pwede mo na yan kamayin para tuluyan mo nang matanggal itong drain plug. Siyempre naman mga boss, pag tinanggal mo itong drain plug mo, dapat may nakaredy ka na pansalo ng maruming langis. At pag kaunti na lang yung tumutulo dito sa oil pan mo or dito sa makina mo, ibalik mo na yung drain plug niyan mga boss, dahil nga sa ang gagawin kong susunod dyan, magpa-flashing muna ako. Kaya after ko mailagay itong drain plug, higpitan ko na yan. Pag okay na, nahigpitan ko na itong drain plug, balik ulit ako dito sa ibabaw ng makina ni customer. Dahil nga sa bago ko ilagay yung paboritong langis ni customer, ipa-flashing ko muna itong makina. Gagamit ako dyan ng pure oil na langis. Yan yung gagamitin kong panlinis dito sa makina. At sa pag-flashing naman ng makina mga boss, kung kayo ang mag-change oil ng sasakyan nyo, hindi naman yan compulsory. Depende yan kung meron pa kayong budget. Basta pag naisalin nyo na itong langis na gagamitin nyo pang flashing dito sa makina, pwede ko na ngayon ipa-start itong makina. At pag napa-start nyo naman na itong makina, hayaan nyo lang siyang umaandar hanggang 5 minutes. At dapat hayaan nyo lang siyang naka-idle. Ibig kong sabihin yung minor niya dapat naka-steady lang. Hindi nyo siya kailangang i-revolusyon or kahit ano pa man. Pero pag na-consume mo naman na yung 5 minutes na naka-start itong makina, pwede mo na ngayon switch off yan. Tapos kung ikaw ang nagdi-DIY ng sasakyan mo para mag-change oil, balik ka na ulit dito sa ilalim ng sasakyan mo. Gamit yung box wrench sa number 17, luwagan mo ulit itong drain plug niya. Pag naluwagan mo na yung mga boss, pwede mo na ngayon tuluyan tanggalin itong drain plug. Ayan mga boss, kinamay ko na, di ba? Nakita nyo, tinanggal ko na itong drain plug. At para naman hindi sayang yung paghihintay mo habang nagpapatulo ka ng langis, punta ka na ngayon dito sa lumang oil filter mo. Yan mga boss, sa harapan lang yan ng makina. Gagamit ka ngayon dyan ng oil filter wrench. Luwagan mo na itong oil filter mo para mapalitan mo na yan. Pag maluwag na yan mga boss, pwede mo nang kamayin yan para matuluyan mo nang matanggal itong oil filter mong luma. Ayan mga boss, kung makita nyo, natanggal ko na itong lumang oil filter. Tsaka mo ngayon punasan yung pagkakabitan mo ng bagong oil filter. At pag nilagay mo na itong bagong oil filter, yung ori niyan dapat pinahiram mo ng langis para pag hinigpitan mo siya ng kamay mo, hindi siya pumilipit. Pero pag hindi nyo naman kayang higpitan ng kamay nyo mga boss, pwede kayong gumamit ng oil filter wrench. At dito na ako ngayon sa drain plug nitong oil pan. Siyempre naman, punasan ko muna itong pagkakabitan ko ng drain plug. At pag okay na, ipakapit ko na itong drain plug dito sa oil pan. Tsaka ako ngayon gagamitan ng box wrench sa number 17 para i-final ko na yung higpit. Pag okay na at wala ka nang nakalimutang higpitan, pwede ka na ngayon bumalik dito sa ibabaw ng makina mo para maisalin mo na yung paborito mong langis. May nakaredy si customer mga boss na 8 liters. Pero hindi mo ilalagay lahat yan. Kailangan gumamit ka pa rin ng dipstick. Importante kasi na kahit alam mo yung oil capacity ng makina mo, dapat sa dipstick ka pa rin magbe-base ng sukat mo ng langis. Dahil nga sa hindi ka naman sigurado na yung lumang langis na drain mo lahat. Kaya 7 liters lang muna yung sinalin kong langis dito sa makina. Tapos hugutin ko itong dipstick mga boss. Tapos pupunasan ko yan. Tsaka ako ngayon siya ibabalik sa dati niyang position. Yan. Pag naipasok ko na, hugutin ko yan ulit. At kung makikita nyo sa dipstick, yung sukat ng langis, nandito na siya sa pangalawang tuldok. Or nakapull na siya dito sa dipstick. Kaya ibalik ko na ulit itong dipstick sa dati niyang position. Tapos itong engine cap, ilagay ko na rin yan. At ito naman langis na pumata. Kung makikita nyo, pinunasan ko yan. Tsaka ako ngayon, pa-start na itong makina. Pag napa-start nyo na itong makina, after ng ilang minuto, switch off nyo ulit itong makina. Tapos palipas ka ulit ng ilang minuto bago mo hugutin itong dipstick para ma-check mo ulit yung sukat ng langis. Pag kulang, magdagdag ka. Switch off ko na itong makina. Dito naman ako sa pagpalit ng fuel filter. Sa pagpalit ng fuel filter mga boss, madali lang din yan. Una, hugutin mo muna itong socket wire dito sa ibabaw ng fuel filter mo. Ayan mga boss yung hinugot ko. Pag nahugot mo na yan mga boss, gumamit ka ngayon ng socket wrench sa number 12. Meron kang tatanggalin dyan na bolt na number 12. Ayan mga boss, yung tinanggal ko. Yan kasi yung umiipit dito sa stopper ng fuel filter para hindi siya mabunot. Ayun mga boss, yung tinanggal ko dito sa likuran ng fuel filter. Tapos gumamit ka ng plier.
Dahil nga sa itong clamp dito sa fuel hose, ililis ko yan. Dito naman sa kabilang fuel hose mga boss, gumamit naman ako dyan ng vice grip para itong clamp niya mailihis ko rin para matanggal sa pagkakaipit itong dalawang fuel hose. Tapos pwede ko na ngayon hugutin itong fuel hose dito sa fuel pump filter assembly ni customer. Ayan na yung isang fuel hose, natanggal ko na. Ito naman yung pangalawa mga boss, itulak nyo lang yung pababa. At pag okay na, natanggal mo na yung dalawang fuel hose, pwede mo na ngayon iangat itong fuel pump filter assembly. Ayan na mga boss, naiangat ko na. Kaya lang meron pang isang socket wire na bubunutin ka. Yan kasi mga socket wire na yan mga boss na binunot ko. Dito nakakonek yan sa fuel pump filter assembly ni customer. Para maghugot mo itong fuel pump, kailangan bunutin mo yung mga socket wire. Para naman mapaghiwalay mo itong upper pump pati itong housing, itong fuel pump filter assembly mo. Luwagan mo itong lock ring niya mga boss. Ayan yung pinipihit ko. Isagad mo yan dito sa thread niya. Pag naisagad mo na yan, tsaka mo ngayon iangat itong upper pump. O di ba? Ganun lang siya kadali. Kaya lang bago mo naman tuluyan tanggalin itong upper pump mga boss, dapat meron ka ng tanda. Nakita nyo itong arrow na tinuro ko dito sa housing, paangat dito sa upper pump. Dapat nakatapat yun. Na itong upper pump mo, pag ibinalik mo yan dito sa housing niya, same position. Pag natandaan mo na yan, pwede mo na ngayon tuluyan tanggalin itong upper pump. Tapos, isunod mo naman sa tanggalin itong fuel filter niya. At syempre naman mga boss, bago mo ilagay yung bagong fuel filter, dapat malinis itong housing, pati itong upper pump niya. Ayan na mga boss, malinis na. Diesel lang din ang pinanlinis ko dyan mga boss. Tapos, tanggalin mo na ngayon itong lumang o-ring mo. Grabe, hindi ko matanggal ng kuko ko itong o-ring niya, kaya gumamit ako dyan ng flat screw. Ito na mga boss, natanggal ko na itong o-ring or gasket. Tsaka ako ngayon ilalagay itong bagong o-ring niya mga boss. Ayan na, nilagay ko na dahil nga sa pagbumili ka ng bagong fuel filter, may kasama na yan o-ring. Sa paglagay naman ng fuel filter mga boss, wala naman yung guide, basta isalpak nyo lang. Ang may guide dyan, itong upper pump nyo. Nasabi ko naman na yun sa inyo kanina na dapat itong upper pump, ibalik nyo yan sa dati niyang position. Tapos pag ikinabit nyo naman na itong upper pump dito sa housing niya, idiin nyo lang itong upper pump hanggang sa pumasok siya dito sa housing. Tsaka mo ngayon ilagay na itong lock ring niya, pihitin mo yung pakanan. Malalaman mo naman na pasok na itong upper pump mo kasi itong lock ring niya, maisasagad mo yan sa paghigpit. At pag nag-lock yan, tutunog, tapos yung arrow niya tatapat dito sa upper pump at sa housing niya. Pag okay na, pwede mo na ngayon ibalik sa dati niyang position itong fuel pump filter assembly. Yan yung tinuturo ng daliri ko mga boss, yan yung guide. Dito mo yan itatapat, tsaka mo ngayon siya itulak pababa. At ito namang ilalagay ko sa likod, yan yung stopper niya. Nakita nyo may butas, di ba? Lalagyan mo ng bolt yun para itong fuel pump filter assembly hindi siya umangat pag meron na siyang bolt. Ito na mga boss, ipoposition ko na itong fuel pump filter assembly ni customer. Pag naitapat ko na itong guide dito sa likuran ng fuel pump filter assembly, tsaka ako ngayon siya ipapa-slide pababa. Kaya lang medyo madilim mga boss, tapos hindi ko pa makapa itong guide niya, kaya medyo tumatagal ako sa pagkabit. Pero sasamahan nyo lang ng kaunting tiyagaya mga boss at may lalagay nyo rin yan. O yan mga boss, na ipa-slide ko na. Alugin ko yan para siguradong kumapit na siya. Tapos inilagay ko na itong bolt na number 12. Tapos gumamit na ako dyan ng socket wrench sa number 12 para i-final ko na rin yung higpit. At dahil sa magbibleed tayo mga boss at kailangan isang fuel hose lang muna yung ilalagay. Kaya lang hindi mo kabisado kung alin sa fuel hose ang una mong ilalagay. Ang gawin mong bombahin mo itong upper pump. Ayan mga boss, binomba ko. Kung alin dyan yung humihigop sa dalawang tubo na pagkakabitan mo ng fuel hose, yun ang una mong lalagyan ng fuel hose. Dahil nga sa ayan yung humigop, kaya nilagay ko na yung fuel hose. Saka ako ngayon, ipapump na ngayon itong fuel pump filter assembly ni customer. Pero yung isang butas mga boss na pagkakabitan ko ng fuel hose, kung makikita nyo, tinatakpan ko yon habang binobomba ko. Para hindi kumalat yung diesel pag lumabas na siya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, di ba? Lumabas na yung diesel, may bula siya. Bombahin mo pa rin yan. Pag buo na yung diesel na lumalabas dito sa butas na yan, katulad yan mga boss, buo na yung diesel, di ba? Nakita nyo? O buo na siya, wala na siyang bula. Pwede mo na ngayon ilagay itong isa pang fuel hose. Basta siguraduhin nyo lang mga boss sa paglagay nyo ng dalawang fuel hose na yan, wala dapat siyang singaw at hanggat maaari, maayos yung pagkakalapat niya at yung pagkakalagay nyo ng dalawang clamp. Ayan mga boss, yung clamp nilagay ko na para maipit niya itong fuel hose. Dito naman sa isa pang clamp, kung makikita nyo, ilalagay ko na rin yan. Ayan mga boss, kung makikita nyo na ilagay ko na rin yung pangalawang clamp dito sa fuel hose.
Tapos, huwag niyong kalimutang ilagay yung mga socket wire niyan. Ayan yung isang socket wire dito sa ibabaw at yung isa naman dito sa ilalim niya mga boss. Inilagay ko na rin yan. Ayan mga boss, kailangan may ilagay niyo yung mga socket wire niyan. Tsaka nyo ngayong bombahin ulit itong upper pump nyo. Para sigurado kayo na wala na nga siyang hangin. Malalaman nyo naman yan mga boss. O kita nyo, hindi ko na siya may idiin. Ibig sabihin yan, puno na ng diesel yan at wala na siyang hangin. Pa-start ko na itong makina. O di ba mga boss, okay na siya, umandar na itong makina. At para sigurado, na-andar ulit ito pag pinatay itong makina, ipa-switch off ko muna itong makina. Tapos ipa-start ko siya ulit. At dahil sa okay na ito mga boss, muli maraming salamat sa panonood. Sana wag niyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!